Okay, let's go to the message of the Lord this morning, and we entitled our message, The Act of Worship. Sabihin nga natin, Act of Worship. Worship is a response of man to the goodness of God. You cannot worship God without understanding what God has done for you and without understanding who God is to you. Kung hindi mo kilala ang Diyos, no, hindi mo siya masasamba. Actually, worship is an intimate expression, a heartfelt expression of your Creator, to your Creator. Ang isang aso, minsan nandyan po ako sa taas, no? May aso po kami dati dyan. Every time nakikita ako ng aso, siya tuwang-tuwa. Yung kanyang buntot ay, gumaganon. Tapos lumalapit sa akin, and minsan ginanon ko po yung kamay ko sa kanya. Dinilaan po niya yung kamay ko. At alam niyo po ba, yung pagdila niya ay yung kanyang pagkilala at pagsamba na ako ang amo niya, ako ang nagmamay-ari sa kanya, at yung kanyang pong pagdila ng aking kamay ay nagpapakita po ng kanyang total submission at kinikilala niya na ako ang nagbibigay ng pagkain sa kanya. Ang kagalakan niya ay makita ako. Yung aso, every time na nakikita niya ako, kagalakan niya. Kahit hindi ko pinakain ng 3 araw, pag nakita niya ako, walang tampo sa kanya, nagagalak pa rin siya. Hindi katulad ng tao, hindi mo pinakain ng 3 araw yan, sasama na loob sa'yo yan. Hello? Pag tinadyakan mo yung aso, pwedeng iiyak siya, pero mamaya, babalik na naman siya. Hello? Pero ang tao, pag tinadyakan mo, iiwanan ka. Diba? Kaya nga sabi ng iba, kung ayaw mong masaktan, huwag kang mag-alaga ng tao, mag-alaga ka ng aso. Pero hindi mo totoo yun. Mas maganda mong alagaan ng mga anak ng Diyos. Amen? Now, this dog expresses his adoration to the owner of him. Lordship. So ganun din po tayo. When we worship God, we are acknowledging and expressing the Lordship of Jesus, the Lordship of God. Pag sinabing Lordship, na ang nagmamayari sa akin, ang nagbigay sa akin ng buhay, ay ang Diyos na makapangyarihan. So, hindi mo ito masasamba ang Diyos kung hindi mo siya kikilalanin o kinikilala bilang Panginoon mo, tagapagligtas ng buhay mo. Kung hindi mo maintindihan ng lahat ng bagay na meron ka, lahat ng bagay na ari-arian na meron ka, kapag hindi mo makilala at hindi mo maintindihan na lahat ng ito ay binigay niya sa iyo, pabor niya sa iyo, then you cannot give Him the glory, you cannot give Him the worship, you cannot give Him the thanksgiving. But if you understand that all these things, all the blessing, all that I have, even yung lakas ko, yung mga anak ko, yung asawa mo, lahat ng bagay na meron ka, if you understand na lahat ng ito ay bigay ng Diyos sa iyo, every day of your life when you wake up, you are giving and you give thanks to God, you worship Him, at hindi po pwedeng hindi mo igalaw yung katawan mo, hindi po pwedeng walang expression ng katawan mo, po pwedeng ikay lumuhod, tumayo, pumalakpak, magpuri at magbukas ng labi ng pasasalamat sa Diyos. Kaya ang taong sumasamba sa Diyos, hindi po pwedeng siya po ay parang rebulto na hindi kumikilos, hindi gumagalaw. Ang sumasamba ay nagpapahayag ng kanyang tinanggap at ng kanyang mga bagay na tinanggap mula sa Panginoon, ipinapahayag niya. If you understand the God who loves you so much, you worship Him. And if you understand that His Word is true, totoo ang kanyang salita, mga kapatid, anumang sitwasyon na kinalalagyan mo, ang pagpupurit, pagsamba mo sa Diyos ay mas malakas kaysa nararamdaman mo, mas malakas kaysa sakit at karamdaman na nararamdaman mo, mas malakas kaysa kalungkutan mo. Ang pagsamba mo sa Panginoon is louder than what you are experiencing negatively in your life. You give praise to God. Ang dapat na matutunan ng lahat ng tao ay eto, higit mong sambahin ng Diyos kapag dumarating sa iyo ang kalungkutan. Dapat, kung nangungusap sa iyo ang kalungkutan at inaatake ka ng kalungkutan, mas malakas dapat ang pagpupuri mo sa Diyos.
Kung inaatake ka ng problema sa pananalapi, mas malakas dapat ang iyong pagsamba sa Panginoon at sasabihin mo, the Lord is my supply. He will never leave me. He will never forsake me. He is my shepherd. And He ushered me into a greeny pastures. Gusto ng aking Ama na ako ay humimlay sa greeny pastures at hindi ako mangangailangan. Mga kapatid, if you understand and believe His Word, hindi ka kailanman manghihina. Kahit iwanan ka ng lahat, hindi ka niya iiwanan. Hindi mo hahayaan na ikaw ay kakainin ng kalungkutan. And what you expose, what words coming out of your mouth is not about the negativity. It's not about your loneliness. It's not about your depression. It's not about what people done for you. But you have to express and shout it out all the days of your life, every time, every moment. What the Lord has done for me. Bless the Lord, O my soul, and forget not His benefits. He forgave all your sins. He counts you with loving kindness. So ibig sabihin, kapatid, ito po ang dapat nating gawin. Kapag ikaw ay dumaraan ng anumang mga pagsubok, anumang sitwasyon sa mundong ito, kinakailangan mas magiging malakas ang iyong pagpupurit, pagsamba sa Diyos. Ipahayag mo, kinoronahan ako ng Diyos ng kanyang pag-ibig at kahabagan. Therefore, ako ay magtatagumpay at ipinanganak na matagumpay. Alam niyo ba na ang katagumpayanan ay birthright ng lahat ng mga anak ng Diyos? Yan ang tatak ng Diyos sa inyo. Hallelujah. But you know what? Our works will not matter to God unless Jesus is the motivation behind them. Sa lahat ng bagay na ginagawa natin dito sa lupa, it should be a motivation of what God has done for us. Hindi po tayo katulad ng religion na gumagawa ka para ikaw ay kalugudan ng Diyos. Tanggapin ng Diyos. Tayo po'y gumagawa, kumikilos. We are motivated of what God has done for us. Magkaiba po yung para tanggapin ka ng Diyos, para kalugdan ka ng Diyos, para palakpakan ka ng Diyos, kesa po yung ikaw ay kumikilos because it is the Spirit of the Lord in you, it is the love of God that you receive that keeps you moving. Kaya sabi po ng Bible, in Him we live and move and have our being. Ang tao po na siya ay pinapakilos ng pag-ibig at ng Espiritu ng Panginoon ay meron pong excitement at hindi po siya napapagod. Hindi po siya tinatablan ng anumang kalungkutan o depression. Hindi po siya kinakalangkot at tinatablan ng anumang takot. Bakit? Sapagkat ang nagpapakilos sa kanya, ang gumagawa sa pamamagitan niya ay ang Diyos ang nagbibigay ng direksyon sa kanya. Driven by God. Ang sabi ng Apostol Pablo, Galatians 2:20, hindi ako ang nabubuhay, kundi ang Diyos ang nabubuhay sa pamamagitan ko. So ang kasangkapan, itong katawan na ito yung naging kasangkapan lamang ng Diyos. One way to express our worship to God is of course to serve others. But we cannot serve others with the right motives unless we first have a personal relationship with and love for Jesus. So as important as good works are, devotion to Christ is more important. Sabihin nga natin, devotion to Christ is more important. In this act of worship, we need to understand that God created us for good works. Bago po dumating itong Ephesians chapter 2 verse 10, ay meron munang Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Doon po sa 8 and 9, ipinapaunawa po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya na tayo'y iniligtas ng Diyos dahil sa kanyang biyaya. So we are saved by grace through faith. Pag sinabi nating biyaya, ito po'y galing sa Diyos.
gawa ng Diyos, regalo ng Diyos, binigay ng Diyos. So ang Diyos po ang gumawa ng lahat ng ito. At natanggap po natin ang biyayang ito sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang pananampalataya ay dumating naman sa atin nung tayo po'y nakinig ng mensahe ng biyaya. Hindi mo matatanggap ang biyaya kung wala ka munang narinig na mensahe ng biyaya. You understand me? Kaya nga po, kung mali yung naririnig ng isang tao, if it is not about the grace of God, it's not about the works of God, if it is not about the finished work of Jesus Christ, if it is not about what God has done, then your faith is not anchored to the finished work of Christ. Ang pananampalataya ng isang tao, kapag hindi po tungkol sa ginawa ni Kristo ang naririnig niya, ang kanyang pananampalataya ay hindi po nakaangkla doon kay Kristo. Therefore, your faith is not valid in the sight of God. The only faith that God accepted is your faith in Christ Jesus. It is not faith of yourself. It's not faith on your works. It's not faith to other men. It's not faith to other men. It's not faith about the religious leaders, but it is faith in Christ Jesus. Dapat maintindihan po natin yan. At dahil po narinig mo yung mensahe ng biyaya, nagkaroon ka ng pananampalataya at ang address ng iyong pananampalataya ay si Kristo sapagkat siya ang biyaya ng Diyos. Tayo po ngayon ay binigyan ng bagong buhay. Binigyan tayo ngayon ng buhay ng Diyos, created anew. New creation, new created. Ang buhay natin ngayon ay buhay ng Diyos. That's who you are. Meron kang buhay ng Diyos ngayon. Sabi mo nga sa sarili mo, I have the life of God. You have the life of God in you. It is God living in you. Kaya kapatid, kinakailangan maintindihan natin lahat mga kabataan, the life that you have now is the life of God. The Zoe life of God. You are a new creation. And if you believe on this, and your mind and your emotion believe on who you are, that you have the life of God, glory to God, it must saturated into your soul part, your emotion and your mind. At kapag nag-saturate po yung katotohanan that you have the life of God and you allow the Holy Spirit to rule over your mind, to rule over your emotion, then yung katawan mo ngayon ay kumikilos according to who you are in the Spirit. It will worship the Lord according to who you are in the Spirit. Kapag nakiayon, nakiisa ang iyong isipan at puso doon po sa Espiritu. Kaya po yung tao po na nakikisa sa kanyang Espiritu, ang kanyang isipan at damdamin na nakikisa sa Espiritu, sila po yung pumapalakpak sa Diyos ng buong puso na hindi nahihiya. Sila po yung naglilingkod sa Diyos na walang kapaguran. Sila po yung naglilingkod na hindi po tinatamaan ng anumang kalungkutan. Walang puwang sa kanila. Ang anumang depression o anumang pong takot ay wala pong puwang sa kanila. Sapagkat ang tao, alam po ninyo, ang Diyos na sumama sa iyo, walang kinakatakutan. At dahil sa'yo walang kinakatakutan, ikaw din naman ay wala ng katatakutan pa. So now that we have the life of God in us, God created us, according to verse 10, we are His workmanship, His own masterwork, a work of art. Yan po tayo. Ikaw, yung pong kaganapan ng gawa ng Diyos. Well, in the outside, we have different faces, different looks, different bodies, different sizes. Right? Diba? Meron pong mataba, mas mataba, pinakamataba. Okay? Meron pong payat, mas payat, pinakapayat. Ano, iba? Meron pong mababa, mas mababa, pinakamababa. Ayan. So, ibig sabihin, iba-iba po ang pagkalikha natin. In sizes, right? Even in weight, dun po sa bigat natin, magkakaiba. In the outside. Pero, ito po ang katotohanan, in the Spirit, we are all the same in nature. We are the same in holiness. We are the same in righteousness. And because of that, glory to God,
we are all the same, pleasing in the sight of God. Pare-parehas tayo na kinalulugdan ng Diyos. Hindi dahil sa mukha mo, hindi dahil sa bigat mo, hindi dahil sa kulay mo, hindi dahil sa tangos ng ilong mo, hindi dahil sa dami ng buhok mo, hindi dahil sa edukasyon mo o educational attainment mo, hindi dahil sa dami ng pera mo ka minamahal ng Diyos, but because you are washed with the same blood, the blood of Jesus Christ that was shed at the cross of Calvary. God accepted you because of Christ. At kapag naintindihan mo ito, wow, glory to God, hindi mo ngayon ipagyayabang ang sarili mo that you are better than your brothers. You are looking now your brothers the same. You gonna respect the brother, your brother. Sasabihin mo sa kanya, hindi man tayo magkamukha, pero sa mata ng Diyos, magkamukha tayo. And then sabay sunod mo, pakiusap lang, huwag na tayong magpapalit ng mukha. Amen? Binigay ni Lord sa iyo yan. Binigay sa akin ni Lord to, kailangan mo ngayon tanggapin ang katotohanan. At ito, hindi nagkamali ang Diyos. Amen? Hindi naman talaga nagkakamali ang Panginoon. Praise God. Kaya huwag ka nang mainggit. Kung bakit ibinigay sa iyo ni Lord yan, ibig sabihin, tuwan-tuwa siya na ganyan ang pagkagawa mo. Sino pa natutuwa? Si Lord lang. Di ba? Sabi mo, si Lord lang ang natutuwa. Amen? Ayaw mo no, ng Lord natutuwa. At alam mo ba, kapag natutuwa ang Lord, pati yung mga angels sa heaven, natutuwa rin. Okay, ito po yung pagkagawa natin. Created in Christ Jesus. Wow, glory to God. I like that. You are created in Christ Jesus. Reborn from above, spiritually transformed, renewed, ready to be used. Oh, glory. Sabihin ka natin, I am ready to be used. Ooh, wow, glory. Ready to be used for what? Ready to be used for good works. Kaya ikaw, niligtas ka ng Diyos, nilikha ka ng Diyos, ginawa ka ng Diyos na mabuti, ready to be used for good works. And alam niyo ba that while you are doing good works, in every good works that you do, you are worshiping God. Sa lahat ng mabuting ginagawa ng isang tao, siya po ay ipinapakita niya ang kanyang pagsamba sa Diyos. At sa lahat po ng ginagawa ng tao na kasamaan, ay ibinababa niya, no? Ang kanyang sarili. It's not God actually. You cannot put God down. Hindi mo maibababa ang Diyos. Pero, ang taong gumagawa ng kasamaan, ang kanyang sarili, ang kanyang ibinababa. Hindi niya nakita o naintindihan kung sino siya. Kaya nga, the more that you offer your body to the world and to the devil by allowing it to be used by the devil, kapatid, binababa mo ang sarili mo. You're putting yourself down, and that is because of your kawalan ng kaalaman o pagkilala sa kung sino ka sa harap ng Diyos. You are not redeemed by the Lord for bad works to be used by the world. You are redeemed for good works to display the glory of God, the goodness of God. Okay? So, you are ready to be used for good works, which God prepared for us beforehand, taking paths which He set, so that we would walk in them, living in the good life which He prearranged and made ready for us. Actually, bago pa man likhain ng Diyos, ito na po ang plano ng Panginoon. Hindi tayo nilikha at hindi po tayo ni-redeem ni Lord for nothing. Kaya nga po, ako'y naniniwala na ang isang tao na lumalalim
sa salita ng Diyos ay hindi po nakabatay sa tagal ng kanyang pagiging Kristiyano. Ang lumalalim po sa salita ng Diyos ay yung pong taong lumalalim ang kanyang respond doon sa pagsamba sa kabutihan ng Panginoon. Kasi the more that you understand what the Lord has done to you, the more that you can give your life and yourself as a living sacrifice to God. Kaya dito po sa Romans chapter 12 verse 1, this is our worship to God. No? Worship God by the way we live. Hindi lamang po yung pagsamba. Hindi lamang po yung pagpunta natin dito sa church ang pagsamba. Ang pagsamba sa Diyos ay kung papaano po tayo nabubuhay sa araw-araw kahit nasaan man tayo, nasa bahay ka, nasa trabaho ka, nasa negosyo ka, nasa ilang ka, o nandun ka sa syudad, wherever you are. In everything you do, you being a Christian, kasi hindi ka lang naman Kristiyano pagdating ng linggo. Hindi ka naman Kristiyano pagdating lamang po ng may Bible study o merong gawain o merong prayer meeting. Hindi po Kristiyano kapag dating lamang doon. You are a Christian all the time. You have the life of God in you all the time. Bumabagyo man o umaaraw, may krisis o wala, may digmaan o wala, may lindol o wala, meron man sakuna o wala, may corruption o wala, merong mga rally ng mga tao dyan sa, o wala, ano man ang sitwasyon, kapatid, you must know God dwells in you permanently, forever and ever. You have the life of God dwelling in you forever and ever. You are a Christian mula. Pag sinabing Christian, you are a child of God. The Lord dwells in you. You have the very nature of God in you. You are a new creation forever, not only during Sundays, but all the days of your life. So let your mind have that consciousness that every day you are, and you must know you are a child of God. Ikaw ay anak ng Diyos. So, bilang anak ng Diyos ngayon, itong katawan ito, na minsan ginagamit ng kaaway upang nang saan ka doon bigyan yung katawan na ito, gamitin niya para hindi sumunod sa kalooban ng Panginoon. But you, with your mind, as you know what the Lord has done for you, you must offer your lives as a living sacrifice. Dito po sa chapter 12, bago po mag-chapter 12, chapter 1 hanggang chapter 11 in the book of Romans, ay inisa-isa ni Pablo yung pundasyon kung paano tayo napawalang sala, paano tayo tinanggap ng Diyos, paano tayo nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, ano ang ginawa ng Diyos sa atin, hindi sa pamamagitan ng ating gawa, kundi dahil sa kanyang pag-ibig. Ipinaunawa ni Pablo ang pag-ibig ng Diyos sa atin at ang Espiritu Santo na siyang nagbubuhos ng kanyang pagmamahal sa atin, a brand new love. Ipinaunawa lahat yan ni Pablo, chapter 1, chapter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11 chapter. It is the foundation of what God has done for us. Kaya sinabi niya ngayon dito sa chapter 12, therefore, sabi nga natin, therefore, dahil minahal tayo ng Diyos, pinawalang sala tayo ng Diyos, inibig tayo ng Diyos ng gayon na lamang, tinanggal ng Diyos yung mga bagay na nagpapahiwalay sa atin sa Kanya, at yan ay ang kasalanan. Yung hindi natin kayang gawin ay ginawa ng Diyos. Yung sumpa na binibigay ng kautusan dahil sa hindi natin pagsunod sa kautusan, ay tinanggal ng Diyos ang sumpa ng kautusan. Therefore, sabi dito ngayon sa chapter 12, pag sinabing therefore, kung magkaganon, I urge you, ako'y nakikiusap sa inyo, ako'y namamanhikan sa inyo, mga taga-Candelaria, namamanhikan sa inyo, mga nakikinig ngayon. Ang sabi niya, brothers and sisters, by the mercies of God, dahil po sa kahabagan ng Diyos sa atin, present your bodies. Ibig sabihin, dedicate all of yourself and set apart. Itong katawan na ito, huwag mong ipagamit sa demonyo, ipagamit mo sa Diyos. Let your bodies make it a living sacrifice as your worship to God. Therefore, as a living sacrifice, hindi yung pagkapatay na sa kamo i-dedicate sa Lord
Hindi kailangan ni Lord ang patay na katawan. Ang kailangan niya yung buhay na katawan mo. Kaya ngayong malakas ka pa, kapatid, wala bang rayuma, wala bang mataas na sugar, wala bang mataas na acid, maglingkod ka sa Diyos. Hindi yung kapag hindi na nakalakad sana pastor ko makalakad ako, pupunta sana ako sa Bible study. Nung makalakad, hindi dumadalo sa Bible study. Diba? Ito kasi, medyo mataas ng sugar ko, namamaganan pa ako, pastor, hindi ko na talaga mahila. Talagang gusto ko naman talaga pumunta sa Bible study. Kaya, bakit nung nakakalakad ka, hindi ka naman talaga pumupunta? So, ngayon pa lamang, you have to offer your bodies as a living sacrifice. Ngayong malakas ka, kaya ngayong mga kabataan, ang sabi po ng Bible, sa panahon ng inyong kabataan, alalahanin niyo ang Diyos sapagkat masarap maglingkod sa Diyos na wala pong iniindang sakit sa katawan. Lalong-lalo na yung mga wala pang asawa, walang iniinda, nababalikan at uuwian na asawa na magagalit kapag na-late ka, at walang anak na naghihintay ng gatas at ng mga diaper na iuwi mo. Masarap maglingkod sa Diyos na siya lang ang iniisip mo. Amen ba, mga kabataan? Hindi yung puro sa demonyo ang ating paglilingkod, yung puro sa layaw. Mga kapatid, kayong mga kabataan, kapag hindi nyo ipagamit ang inyong katawan sa Diyos, gagamitin ng demonyo yan at sisirain ng demonyo yan, because the devil is like a lion roaring around. Gusto niyang sirain ang buhay ng mga tao. And that is the mission of the devil, to steal, to kill, and to destroy. Pag hindi ka naglilingkod sa Diyos, naglilingkod ka sa mundo. Wala pong idol. It's either you are in God or you are of the world, the devil. So if you have the talent, let the talent be used to God, to glorify God. Worship Him. Don't allow your bodies to be used by the devil. All the Christians, and I'm calling all the Christians and all the young people, at kayong mga nanay, mga tatay, kung meron kayong mga anak na mga bata, habang bata pa yan, turuan ninyo sila tungkol sa salita ng Panginoon, dahil kung hindi nyo tuturuan sila ng mundo na humiwalay sa Diyos. No one can teach them first and foremost, but you, parents. You have to teach them with the Word of God. Kung ang mga Hudyo, ang unang itinuturo sa kanila ay hindi po A, B, C, D, E, F, G. Hindi po alphabet, hindi po color. What color is this? Red. Good job, baby, good job. Hindi po yun ang kanila pong unang itinuturo. Ang kunal po nilang itinuturo sa mga bata, kahit baby pa lamang, ay ang salita ng Diyos ibinabasa nila sa mga anak nila. They are discipling their kids. Kaya nga po sila Pedro, kahit hindi po sila Pariseyo, hindi po sila teachers of the law, kahit sila po ordinaryong tao lamang na mangingisda, they know the Word of God. They know the Pentateuch. They know the Scriptures. Why? Naituro sa kanila. Mga kapatid, this is now the time that we have to be vigilant. At kailangan natin maging strong sa na kinakailangan akayin natin ang mga tao, sapagkat the days are evil. We are living in an evil days, na kahit mga Kristiyano ay naapektuhan ng panlalamig, naapektuhan po ng mga bagay sa mundo. Maraming mga Kristiyano ngayon ang focus nila ay pagpapayaman at tungkol sa pera, at kapag wala ng pera, nalulungkot, nagpapakita ng kanilang puso. Kapag malungkot ka dahil sa wala kang pera, nang natatakot ka dahil wala kang pera, o dahil hindi ka na makapaglingkod dahil sa pera, ibig sabihin you are connected with the spirit of mammon. Be set free from the spirit of mammon. Wala po pwedeng makapaghiwalay sa iyo sa Diyos if you believe in God. Bakit? Sinabi po ni David, ako'y naging bata at ngayon ay matanda na, pero wala pa akong nakitang nagtiwala sa Diyos na napabayaan o nagutom o naging pulubi. Wala pa akong nakita. So ibig sabihin, sinasabi ni David, mula sa kanyang buhay, pagiging bata, hanggang sa siya'y tumanda, siya na nagtitiwala sa Diyos, nakita niya walang pinabayaan ng Diyos. Why? Because God is faithful.
God is a loving God. Hindi nang iiwan ang Diyos. Nagkamali si David, pero hindi iniwan ng Diyos. Nangalun niya si David, pero hindi iniwan ng Diyos. Pumatay si David, pero hindi iniwan ng Diyos. Nagkaroon ng takot si David na baka ang kanyang kapangyarihan ay nakabatay sa kanyang lakas. Hindi siya iniwan ng Diyos. At dahil hindi siya iniwan ng Diyos, glory to God, si David ay nananatiling malakas. At sinabi niya, hindi nagpapabaya ang Diyos. Minsan nagkamali si David. At dahil sa kanyang pagkakamali, ang sabi ng Diyos, dahil diyan parurusahan kita. Mamili ka kung anong parusa ang gusto mo. Magkaroon ng digmaan at papasukin ang iyong kaharian. Maraming mamamatay. O di kaya magkaroon ng pangalawa, magkaroon ng taggutom. At nang sa ganun, marami sa iyong mga tauhan ay magugutom at mamamatay sa gutom at sakit at karamdaman. Ang pangatlo, na parusang pagpipilian mo, ako ang magpaparusa sa iyo. Alam niyo po, si David ang sabi niya, kung ang digmaan ng aking pipiliin, walang habag ang mga kaaway ko. Kung pipiliin ko naman ang gutom at sakit at karamdaman, kawawa ang mga tao. Ako ang nagkasala, sila napaparusahan. Ang sabi niya, ikaw na lang magpaparusa sa akin. Dahil alam ko, hindi mo ako matitiis. Ikaw ay Diyos na mahapakin. Mga kapatid, God hates sin. But God is a merciful God. He's a gracious God. And if you understand all these things, glory to God, you can say, what a mighty God we have, and what a mighty God we serve. Amen. Hindi tayo naglilingkod sa Diyos. Hindi dahil sa dami natin, hindi dahil sa konti tayo, hindi dahil sa marami tayo. Hindi tayo naglilingkod sa Diyos dahil hindi dahil sa wala tayong utang o meron tayong utang. Hindi dahil sa may trabaho tayo o wala tayong trabaho. Hindi yan ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod sa Diyos. Naglilingkod tayo at sumasamba tayo sa Panginoon dahil nakita natin siya'y tapat, siya'y mapagmahal at ipinakita niya at ipinadama niya ang kanyang pag-ibig sa atin sa mamagitan ng kanyang anak doon sa krus ng Kalbaryo. Oh, glory to God. I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, present your bodies, dedicating all of yourself and set apart. Ang tao po kapag siya'y lumalalim na sa pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos, he wants to serve the Lord. And serving the Lord is an act of worship. To excel in the work of the Lord is an act of worship. Kinakailangan na tayo po yung nag-excel. Lumalago ka sa pagsamba. Ano po ba yung paglilingkod? Ang paglilingkod hindi lamang po pagdalo tuwing Sunday. Alam niyo ba na kapag kayo po'y dumadalo every Sunday, ibig sabihin, pumupunta kayo dito para i-feed yung sarili natin sa Word of God. And also, to worship the Lord together with the redeemed. Kasi nga po, yan po yung church. Pag sinabi pong church, the called out. Ikaw ay tinawag ng Diyos when you go out and go to a gathering, that is a church. If you don't go out, then it's not a church. You must go out and go to a gathering, and there you worship God together. You sing a song to God together, and you study the Word together. You feed yourself with the Word of God together. You testify the goodness of God that brings strength to anyone, sa iba. That is the church. Yan ang ginagawa ng church. So kinakailangan po ang church ay pumupunta lagi sa kanyang mga kapwa upang na sa ganon magpalakas siya at mapalakas siya at may patotoo niya ang Diyos ay mabuting Diyos. So if you are a member of the church, then you must go to the church. Right? And that is an act of worship. Pero, ang paglilingkod ay hindi lamang po yung pagpunta every Sunday. Ang paglilingkod is must be something that you do for the growth of the work of God in His vineyard. Ano ang contribution ko sa paglago sa gawain ng Panginoon?
What is your contribution? Do you have talent? Do you have something to contribute? And are you sharing and spreading the good news of what Christ has done? Ikaw ba ay ninaakay? So that's service of the Lord. Kaya mga kapatid, my beloved brothers, sabi dito sa 1 Corinthians 15:58, my beloved brothers and sisters, be steadfast, tuloy-tuloy, immovable, be strong, huwag kang mayayanig. Hindi ibig sabihin po na kapag may problema, hindi nakapaglingkod dahil may problema. Kapatid, hindi na po ito ang panahon po ng panlalamig o pagiging mahina. You need to be strong. And your strength comes from God always. Kasi yung problema po sa ating pong kapanahonan ngayon, marami pong mga Kristiyano na instead of they do the works of God, they go and pursue the will of God and the word of God to be made known and to share to people. Eh sila pa ngayon yung dapat na tatapikin, palalakasin palagi. I-remind, sister, linggo bukas ha. 20 years na. Ay brother, 20 years, naku, daming problema, pastor, daming labahin, pastor. Alam mo yung ganon, nakakahiya kay Lord. Sa totoo lang. If you reason, meron kasing ganito, may bisita kasi, pastor. Pag may bisita, dalhin mo sa church. May parating kasi na bisita, sabihin mo, magkita kayo sa church. Hello? May labahin kasi, pastor, pagkatapos ng church, maglaba ka. Meron kasi pupuntahan, pastor, unahin mo ang Lord. Pastor, wala kasi mamasahe, madaling araw palang bumangong ka na, maglakad ka na. If there's a will, there's a way. Actually, kung ayaw mo talaga, marami ka talaga idadahilan eh. Ang taong lumalalim sa pagsamba sa Diyos at ang taong nakaintindi sa pag-ibig ng Diyos, nakatanggap ng biyaya ng Panginoon, mga kapatid, walang dahilan sa Kanya, walang kahirapan sa Kanya, walang problema sa Kanya, walang gutom sa Kanya, walang pera sa Kanya. Kahit wala akong pera, pupunta ako. At gagawa ko ng paraan para meron akong maitulong sa paglago ng iglesia. Be steadfast, be immovable, always excelling in the work of the Lord. Excel, sabihin ka natin, excel in the work of the Lord. Kung tamad ka dati, dapat hindi ka na tinatamad ngayon. You have to excel. Kung dati, once a month ka lang dumadalo, ngayon, twice a month na. You are excelling. Hanggang sa ma-perfect mo, hanggang sa isang araw, ayaw mo na ang hindi dumalo. Malungkot ka na, malupaypay ka na, at nanghihina ka na kapag hindi na ka nakadalo. Nakasamang sumasamba ang mga anak ng Diyos. Mga kapatid, ang meron lamang pong ganong mga kadalihilanan, na meron silang ginagawa, meron silang gawain sa bahay, meron silang bisitang darating, walang pera, biglang nagkakasakit. Tapos pagkatapos ng gawain, malakas na. Pang-baby lang ho yun. Adyong niyo po yung mga baby na hindi pa talaga naintindihan kung gaano sila kamahal ng Panginoon. Friend, in everything you do, there is an act of worship. To excel in the work of the Lord is an act of worship. Okay? Always excelling in the work of the Lord, always doing your best, and doing more than is needed. Oh, glory to God. Alam niyo man ang pagsamba sa Panginoon is you are always doing your best. Kumbaga sa kalinisan, dapat pinakamalinis. Halimbawa, nagugas ka na rin lang ng plato, dapat pinakamalinis na. Huwag naman yung 3 oras ka dun sa isang plato lang. Amen? All of us, young people, nanay, tatay, matanda, bata, na nasa Panginoon. So, pilin mo ang iyong sarili. Yung dating kinagawian
nung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, dapat supilin mo yan. Alam niyo ba na, to discipline ourselves is yung hindi mo papayagan yung gusto niya na hindi naman yun ang gusto ng Diyos. Gusto ng katawan mo, humilata lagi. Ang gusto ng katawan mo, maging tamad, huwag kumilos, huwag gumawa. Gusto ng katawan mo, instead na pumunta sa church, nakahiga lang. Alam niyo, kapag ikaw ay hindi maganda pakiramdam, ibangon mo yan. Magpuri ka sa Panginoon. Hayaan mo na mas malakas ang pagpupuri mo kaysa sinasabi ng katawan mo na siya ay may pakiramdam na hindi maganda. Pilitin mong magpuri sa Diyos. Tingnan mo, magtatampo yung sama ng loob, aalis yan. Magtatampo yung masamang pakiramdam, aalis yan. Amen? Oh, glory to God. Hallelujah. At yung pagkahiya-hiya, wala pong hiya-hiya pagdating po sa ginawa ng Panginoon. Anong may hiya-hiya ka? Wala tayong ikinakahiya pagdating sa salita ng Diyos, pagdating sa pagsamba sa Diyos, pagdating sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang Panginoong Jesucristo, bagamat siya'y hinubaran, kinoronahan ng tinik, siya po'y nilatigo, siya po'y minura, siya po'y kinutya, siya po'y dinurahan, pero hindi siya nahiya para sa iyo. Alam nyo ba na pinili niya na siya'y maipako sa krus, bagamat siya'y merong kakayahan na tumawag ng mga anghel para iligtas siya at supilin ang lahat, pero mas pinili niya na maging kahiya-hiya para ikaw ay wala ng kahiyan, para ikaw ay tanggapin na ng Diyos, at para ikaw ay maging bahagi sa pamilya ng Diyos. The Lord choose to be hung at the cross for you to be saved. Ngayon din naman mga kapatid, pwede kang mamili. Pwede mong piliin ang huwag sumamba at pwede mong piliin ang sumamba. Pwede mong piliin ang magmaktol o magmukmok at pwede mong piliin ang lumabas at magbahagi ng salita ng Diyos. It is a matter of choice. But we Christians, lalong-lalo na tayo nasa biyaya, ay pinipili natin ang magpurit sumamba sa Diyos. We choose to worship God. We choose to serve the Lord. Hallelujah. Glory to God. Excel in the works of the Lord. Na kung gaano po ako kasipag noon. Alam niyo, minsan yung iba kinukwento nila, alam mo, pastor, ang sipag ko noon. Oh, talaga? Ngayon, pastor, dami na kasing gawain, bahay, tsaka, pastor, 5 na anak ko talaga, pastor. Alam mo, eto kung ang dahilan ng maghahad lang sa iyo para hindi makamaglingkod sa iyo dahil sa dami ng anak mo, mas maganda, huwag kang mag-anak. Ano sabi ni Pablo? Kung magiging hadlang, ang pag-aasawa mo sa paglilingkod sa Panginoon, mas maganda huwag kang mag-asawa. Kaya yan ang ginagawa ni Pastor Ian. Amen? Pero kung meron, ibibigay ni Lord, hindi niya pwedeng tanggihan. Amen? Kung bibigyan siya ng taga-Candelaria, hindi niya pwedeng tanggihan. Amen? Kung bibigyan siya ng taga-Masbate, hindi niya pwedeng tanggihan yan. Ang Lord ang nagbibigay Dahil ang hinihingi niya, na kung gaano siya kasipag ngayon, nagkasigasig ngayon, nagka-committed ngayon, pag nag-asawa, dapat doble yon. Bakit? May kasama na siya. May maglalaban na sa kanya, may magluluto na. May magsasabi na kinakailangan, magpagupit ka na. May magsasabi na, hindi yan ang tama. Amen? Kaya, mas masigasig. Yung problema po sa ibang mga Kristiyano na wala sa biyaya, nung nagkasawa, saka naman nalupay-pay, Saka naman hindi nila kapaglingkod. Mga kapatid, kayo mga kabataan, pag mag-aasawa kayo, hingiin nyo sa Lord na yung mapapangasawa nyo, siya pa magtutulak sa iyo kung gaano ka committed ngayon, kasigasig ngayon, kaapoy ngayon. Ang hingin nyo sa Lord ay, Lord, yung lalong magpapapoy sa akin. Yung lalong magtutulak sa akin na maging committed sa gawain ng Panginoon. Amen? Dahil kung hindi ganon, palagay ko hindi galing sa Diyos yan. Sabagat lahat ng bagay na magbibigay at magbubunga ng panlalamig mo at pagkawala mo sa Panginoon, hindi yan galing sa Diyos. Do you believe that? Ang trabaho ay blessing yan.
Ang negosyo ay blessing yan. Pero kung yung trabaho, negosyo ay naging dahilan para ikaw ay nanlamig at nawala sa Panginoon, hindi sa Lord yan. Sapagkat ang demonyo ay nagbibigay din ng isang bagay na akala mo pagpapala, pero yan naman ang dahilan para ikaw ay nawala sa Panginoon at tumigil sa pagsililingkod sa Diyos, tumigil sa pagsamba sa Panginoon. It's not of God. Lahat ng bagay na galing sa Diyos, lalo kang ipinapaapoy, lalo kang nagiging committed, lalo kang nagiging push-push na sumasamba sa Lord. Everything that comes from God, it will keep you closer and intimate with God. Kaya tingnan nyo kung ano mga nangyayari sa inyo. Ang mga nangyayari sa atin. Amen? Oh, glory to the name of Jesus Christ. Being continually aware. Diba? Always doing your best and doing more than is needed. Being continually aware that your labor, even to the point of exhaustion in the Lord, is not futile nor wasted. It is never without purpose. Kahit dumating pa yung talagang pagod ka na, alam mo na hindi mapawalang kabuluhan ang mga bagay na ginagawa mo sa Panginoon. Amen? Praise God. That is an act of worship to excel in the work of the Lord. And worship is serving the Lord. It gives honor to the Father. Kapag ikay naglilingkod sa Lord, you're giving honor to the Father. In John chapter 12, verse 26, if anyone serve me, sabi ng Panginoon, he must continue to be faithfully follow me, without hesitation, holding steadfastly to me, conforming to my example and living, and if need be, suffering or perhaps dying because of faith in me. Oh, grabe to. Ang paglilingkod sa Panginoon na nagbibigay kalulatian sa Diyos ay isang uri ng pagsamba na you decide to follow Jesus na kahit dumating pa sa kamatayan ay patuloy kang maglilingkod hanggang sa huling hininga. Ang sabi po rito ay conforming to my example in living, and if need be, suffering or perhaps dying because of faith in me. Ganyan po ang commitment ni Lord sa atin. Hanggang sa kamatayan dun sa cross, hindi niya tayo tinalikuran. Bagamat dumating sa Kanya yung pressure na nung siya'y nanalangin, Ama, kung pwede, tanggalin mo ito. But not my will, but your will be done. Bakit sinabi ni Lord yun? Nakikita niya hindi po madali yung kanyang kinakaharap na pagdurusa, yung kahihiyan. Hindi po niya, nung pag tinitingnan niya, hindi po ganun kadali. Pero sabi niya, not my will, but your will be done. Bakit? Iniisip niya ikaw, ako, tayo. Iniisip niya na dapat tayo ay may panumbalik sa Diyos. And the only way for a man to be reconciled with God ay kinakailangan magbayad. At siya lamang ang tanging makakapagbayad ng ating mga kasalanan. So, ang ibig sabihin po, kahit na minsan nahirapan ng Panginoon, ang pinili pa rin niya ay hindi yung kanyang sariling damdamin. Ang pinili niya ay ang damdamin ng kanyang Ama. That is the way He worship His Father. Na tayo pong mga Kristiyano, ano man ang ating pinagdaraanan, minsan gusto na nating mag-quit. Minsan gusto na natin bumigay. Pagod na pagod ka na. Nakikita mo sa sarili mo, pagod na ako. Pero pinipili mo pa rin ang maglingkod sa Diyos, sapagkat kung titingnan mo ang ginawa ng Diyos sa iyo, wala pa sa kalingkingan ang mga bagay na nagawa mo. Alam mo na ang Diyos, dakila ang kanyang ginawa sa iyo. At alam mo na hindi mapapawalang kabuluhan ang mga bagay na ginagawa mo. At nakikita mo rin na ang tanging kalakasan mo ay manggagaling lamang sa Kanya. Sapagkat ang tao na naglilingkod sa Diyos ay hindi siya manghihina. Ang kalakasan ng mga tao na naglilingkod sa Diyos ay sa Kanya. Many people are looking for strength from other else. Na kapag sila'y pagod na, sila po'y pumupunta sa isang tahimik na lugar, tumitingin ng mga magagandang tanawin, pero pansamantala lamang yan. Ang tunay na kalakasan ay manggagaling sa Diyos. The Lord is my strength. Ang panggagalingan ng aking kalakasan ay sa aking Diyos na nagmamahal sa akin. That is the shout and the cry of the heart of people
who want to give praise to God. This is the way we worship our Father. And I pray that every one of you understand at tumaas mag-excel ang paglilingkod natin sa Diyos. Ang magsamba sa Diyos. Sapagat nakikita ninyo mga kapatid, sa mundong ito, wala kang makikitang pag-asa. Hope comes from God alone. Hindi ka makakakita ng pag-asa mula sa gobyerno. Kahit anong sigaw natin, palitan ng presidente, palitan ng vice-presidente, palitan ng namumuno, kahit sino pang ipalit mo diyan. Ang mundo na kinalalagyan natin, we are living in a fallen world. Ang pag-asa natin, mga kapatid, ay hindi galing sa tao, sa gobyerno. Ang pag-asa natin ay galing lamang sa Diyos. At kinakailangan malaman ng mga nasa gobyerno na ang Diyos ang dapat nilang kilalaning mamumuno. Ang Diyos ang dapat nilang kilalanin. Ang kanyang salita ang siyang maghari sa kanilang mga puso. At mabuhay sila na may katwiran, na may takot sa Diyos. Pero ganun pa man, ako'y naniniwala. Pinagpapala ang bansang ito hindi dahil sa mga namumuno, kundi dahil sa mga anak ng Diyos na nakatira sa bansang Pilipinas. Gusto ko pong ipakita sa inyo in closing. Ang Sodoma at Gomorrah po ay napakasamang lugar, syudad. Masama. Kaya nagpray po si Abraham, Lord, kung meron bang 50 matuwid doon, susunugin mo ba ang Sodoma at Gomorrah? Ay, hindi. Hindi ko susunugin dahil sa 50. Kung 40, Lord, hindi rin. Lord, kung 20 na lang, hindi rin. Eto na, Lord, huli na lang to, huling hirit. Kung may 10 ba na matuwid, susunugin mo ba? Hindi. Ano po ibig sabihin nito, mga kapatid? As long as there is righteous in that place, hindi po susunugin ng Panginoon. Hindi hayaan ng Lord na masira ang lugar ng Sodoma at Gomorrah. Kung bakit narisira at nasunog ang Sodoma at Gomorrah? Sapagkat yung taong matuwid na kamag-anak ni Abraham, si Lot at ang kanyang pamilya, ay tinanggal ng Diyos doon. Nung wala na sila doon, bumagsak. Bumagsak ang apoy. Ibig sabihin, kahit dadalawa, hindi niya susunugin. Ayaw niya na madamay ang kanyang mga anak. Merong matuwid. Mga kapatid, ang bansang ito'y pinagpapala dahil sa mga Kristiyano. Dahil sa mga anak ng Diyos. Dahil sa mga naugasan na dugo ni Kristo. At dahil merong sumasamba. At the more that our praise to God is louder than the corruption, this nation will be blessed. And this is now the time that the mouth of every believer, all the child of God, will speak the love of God to people louder than corruption, louder than greediness of people, louder than what the people are talking and saying in the outside. We must speak it loudly, the love of God, the gospel, the power of God unto this nation, and we can see that breakthrough will come into this nation. Hallelujah. So let us give thanks to God. Friend, let us give thanks to God for all things that He has done.